Sige, yan. Liwanag na. Kaya pala lang. Mapagpalang araw po. Dito po tayong muli. Nasa Barangay 102. Sonit, Disikwan, Tondo, Manila. Ito po ang ating kasama. Mr. Carmen, hello po. Magandang tanghali po sa inyo. Si Nanay. Kaway. Nanay kaway. Yan. Tas mo Nanay, tas. Tatay kaway mo. Salamat tayo kandidato. Magnanay po sila. Araw-araw po sila magkasama dito sa higaan. Kaya baka magtaka ko bigla dyan. Mag-iba yung mukha nila. Magpalitan. Araw-araw din kami nag-aaway, katalo. Dahil nagdubog sa nanay, pag susunod ang uso. Naubugot po ako, nakusami po ako. Ganun talaga eh. Kasi po si Nanay, may ilang tenga. Siyempre, kailangan mo lakasan yung salita mo para lang magkapunawahan kayo. Sigaw. Kaya para kayong nag-ahaway. Pero hindi nag-ahaway. Gawa ng may ilang tenga. Yung bionic, walang bionic. Dito po tayo pag mag-aaral ng salita ng Diyos. Linggo-linggo po, dinadalaw natin sila. Ganyan po eh. Siyempre pag ang isang tao po hindi na pwede pumunta sa simbahan, hindi puntahan mo, dalawin mo. At yung pagdalaw naman, napakaganda niyan. Bukod sa dadalawin mo, dinadala mo pa ng spiritual food. Spiritual food. O yan, nourishment. Ano po? Sapagkat dalawang kalagayan ng tao, may physical at isang spiritual. So, mag-aaral po tayo ng Biblia. Ano po? Kaya gumagamit tayo ng Biblia upang pong matuto tayo. Ano po? Hindi po pwede yung walang Biblia. Purihin ang Panginoon. Sige, magdasal po tayo. Hingin natin ang tulong ng Diyos. Panginoon Diyos, aming Ama, na makapangyarihan minsan pa. Samahan mo po kami sa aming pagbabasa ng Biblia upang kami po malubos ang aming tuwa. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Tayo mga tao po, tingnan natin yung dito sa kasulatan. Sa Hebreo 9:15, si Kristo ang tagapamagitan ng bagong tipan, sapagkat sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, tinatawad ang paglabag ng mga tao noong sila'y nasa ilalim ng unang tipan. Dahil dito, kakaptan ng mga tinawag ng Diyos ang walang hanggang pagpapala na kanyang pinangako. Kita niyo po, pagpapalain kayo ng Diyos. So dito po sinasabi niya, yung taong nabuhay sa bagong tipan, yung sa magbuhat po kay Genesis hanggang sa Malakias, yung mga taong nabuhay po ron, ang sabi ng Biblia, si Jesus din po ang tagapamagitan nila. Ano po? Yan ang nakalagay, si Kristo tagapamagitan ng bagong tipan. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, pinatawad ang paglabag ng mga tao noong sila'y nasa ilalim ng unang tipan. Yung nasa ilalim ng unang tipan po, yung nasa ilalim ng kautusan. Ganito po ang mababasa natin sa Galatia 4:4. Ito. Ngunit nang dumating ang takdang panahon, sinugo ng Diyos ang kanyang anak. Si Jesus po yun. Isinilang siya ng isang babae, namuhay sa ilalim ng kautusan. Yan, ito yung mga tao sa lumang tipan. Upang palayay ng mga nasa ilalim ng kautusan.
sapagkat ay kautusan, sa gayon tayo mabibilang ng mga anak ng Diyos. Akala po ng iba, hindi sila sakop ng kamatayan ni Jesus, yung nabuhay sa lumang tipan. Kasakop po sila. Ito po sinasabi ng Biblia. Po, sakop sila ng kanyang kamatayan sa krus. Balikan natin yung 9:15. Sabi niya, dahil dito, kakamtan ng mga tinawag ng Diyos ang walang hanggang pagpapala na kanyang ipinangako yan. Yung mga tinawag, actually, tingnan nga natin, dito sa Gawa, 4, kasing talata yun. Sa inyong pangako at sa siyang nasa malayo, naman talata yun. Sa chapter 2. Tingnan po natin ano. Yung panahon ng Pentecostes, ano. At yung sa inyong pangako at sa titignan natin. Ito. Sa Gawa 2:39, sapagkat ang pangako ay sa inyo at sa inyong mga anak at sa lahat ng nasa malayo. Sa bawat tawagin ng Panginoon Diyos. Yan, yung sinabi dito sa Hebreo 9:15, dito sa parting ibaba, dahil dito, kakamtan ng mga tinawag ng Diyos. Sino yung mga tinawag? Yung sa pamamagitan ng pangangaral. Kapag sila po ay sumampalataya, that means tinawag sila. So, ang sabi po ng Biblia, kakamtin din nila. Kumbaga, ang bayan ng Diyos kasi ang lumang tipan ng Israel. Kahit po sa panahon natin, hindi na Israel, kahit mga hentil, meron na po silang bahagi sa pangako ng Diyos. No? Kaya ito nakalagay, sapagkat ang pangako'y para sa inyo. Mga Hudyo po kasi ito. At sa inyong mga anak. At sa lahat ng nasa malayo. So yung malayo, labas ng Israel. Yun ang malayo. Kaya Pilipinas, malayo ito. May sumampalataya dito. Kasama sa pangako ng Diyos. Amen? Yan. Kahit ilan ang tawagin. Yung pagtawag naman ng Diyos, yun ay nakabatay sa Biblia rin po. 2:14 ng Thessalonica. Ganito mababasa. Dito, 2 Thessalonica 2:14. Tinawag kayo ng Diyos sa pamamagitan ng mabuting balita, ipinahayag namin sa inyo upang makasama sa kalwalhatian ng ating Panginoong Jesucristo. Yung panahon ng Kristiyano, ang pagtawag ng Diyos sa pamamagitan ng pangangaral ng Ebanghelyo. So, yun lahat na sumampalataya at saka yung nasa lumang tipan, pare-pareho po sila. Wala na pong pinagkaiba, anuman ang lahi, o anuman ang reliyon, wala na. Nagawa na po ni Jesus kasi yan. Kaya napakaganda po, yung nasa lumang tipan, at saka yung nasa bagong tipan, pareho na po ang stand nila.
tingnan niyo po, sabi ni Apostol Pablo. Meron akong babasahin dito. Na kung saan ang sabi niya, sa Gawa 13, 38 at saka 39. Dapat ninyong malaman, mga kapatid na pinangangaral sa inyo na ang kapatawaran ng kasalanan ay sa pamamagitan ni Jesus. 39. Ang lahat, yan lahat. Ibig sabihin, kahit anong klaseng tao ka, ang lahat ng nananalig sa Kanya ay pinatawad sa lahat ng pagkakasala. Hindi may patawad sa inyo sa pamamagitan ng pagtupad sa kautusan ni Moises. Yung kautusan ibinigay ng Diyos kay Moises. Pero, hindi na po yun ang parahan ng Diyos. Hindi ka na mapapatawad, sabi niya. Kundi yung nasa ilalim ng kautusan ay pinalaya ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya tayo mga nasa bagong tipan, kasama na po tayo sa pangako ng Diyos. Sa pangako ng Diyos sa lumang tipan po sa Israel. Ano po, kasi yun ang unang bayan ng Diyos sa Biblia. So, nung tanggihan po nila, ang salita ng Diyos, so nangyari ay, tingnan nga natin dito. Sabi rito ay, ganito po sa Roma yata yun, tingnan natin yan. Ito, Roma. 11, 26. Sa gayon, maliligtas ang buong Israel ayon sa nasusulat. Magbubuhat sa sayo ng tagapagligtas. Papawiin niya ang kasamaan sa lahi ni Jacob. Ito po yung Israel, lahi ni Jacob. At ito magiging tipan ko sa kanila. Pag ginalis ko na ang kanilang mga kasalanan. 28. Sa kalalaganap ng mabuting balita, sila'y naging kahaway ng Diyos upang kayong mga hentil, upang magkaroon ng kayong mga hentil ng pagkakataon. Ngunit tayo sa pinahiran, sila'y mahal pa rin niya alang-alang sa kanilang mga ninuno. Yan. Nagmatigas po ang mga Israel. Hindi po nila tinanggap ang Panginoong Jesucristo. Sila po yung nagpapako sa krus Hindi nila matanggap si Jesus ay yari at tagapagligtas. So, dahil hindi nila pagtanggap si Jesus, naging kalaban sila ng Diyos. Ito po yung sinasabi ni Pablo na, anong nakalagay? Di ba nabasa ko kanina yan? Nasabi niya rito, sa verse 30, ganito mga masusulat. Po, dati masuway kayo sa Diyos, ngunit ngayon kinabagan sa panahon ng pagsuway ng mga Hudyo. Pagsuway. Naging suwail po sila sa Diyos. Ang nakalagay sa 25, ang pagmamatigas ng bayang Israel. Yan. Nagmatigas po sila, kaya
yung mga Hentil nagkaroon ng bahagi sa kaligtasan. Kaya yung sinasabi kanina sa Hebreo, wala na po silang pinagkaiba. Ayon sa gawa, sabi ni Pablo, sa pananampalataya kay Jesus, mawawala ang kasalanan ng tao. So tayo po mga Hentil, nagkabahagi rin po tayo. Ngayon, wala na tayong pinagkaiba. Ganito yung nakasulat sa Hebreo. Korinto. Galacia pala. Tingnan niyo po, no? Ito, Galacia 3:28. Wala nang pagkakaiba Hudyo at Griego, ang mga halipin at malaya, ang lalaki at babae, kayong lahat iisa dahil sa inyong pag-isa kay Kristo Jesus. 29. At kung kayo kay Kristo Jesus, kabilang kayo sa lahi ni Abraham at tagapagmana ng pinangako ng Diyos yan. Dito tayo naging nakakonekta sa at kung kayo kay Kristo, kabilang kayo sa lahi ni Abraham at tagapagmana ng pinangako ng Diyos. Kita nyo? Wala nang pagkakaiba po ang tao. So, lalabas yung 9 kasi ng Hebreo, tama po yun. Balikan natin. Si Kristo ang tagapamagitan ng bagong tipan, yung Old Testament. Sapagkat sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, ipinatawad ang paglabag ng mga tao nung sila'y nasa ilalim pa ng unang tipan. Pinatawad. Dahil dito, kakamtan ng mga tinawag ng Diyos ang walang hanggang pagpapapalaya na ipinangako sa kanya ng Panginoon. Pare-pareho po tayo, praise the Lord. Kaya tayo po may pagkakataon na tayo manampalataya sa Diyos, kaibigan. Hindi kailangan na, yung iba naman kasi, may reliyon na ako, hindi. Ang pinag-uusapan dito, pananampalataya. Ano man ang lahi o ano man ang estado sa buhay, yung pananampalataya po sa ating Panginoong Jesucristo. Lahat po tayo magkakaroon ng kapatawaran ng ating mga kasalanan. Tingnan nyo na lang po itong salita ng Panginoong Yesus nung kausap niya si Apostol Pablo sa Gawa 6 sa 12. Po po ang lahi ng pagpo sa Damasco, tagyang kapangyarihan at paintulot ng mga punong saserdote. Nang katanghalian tapat habang kami naglalakbay, nakita ko po, Haring Agripa, ang isang matinding liwanag mula sa langit. Maningning pa kaysa araw. Nakasisilaw ang liwanag sa paligid namin magkakasama. Kami pong lahat ay nasubasok sa lupa at narinig ko ang isang tinig na nagsasabi sa akin, sa wikang Hebreo, Saulo, Saulo, bakit mo ko pinag-uusig? Ikaw na rin ang nasasaktan sa pangimagsik mong iyan. Para ka sumisikat sa tulis. Tinanong ko, sino po kayo, Panginoon? At kanya sinabi, ako si Jesus na iyong pinag-uusig. Tumindig ka, napakita ko sa iyo upang ikaw ay suguin. Magpatuto ka tungkol sa mga nakita mo ngayon at sa ipakikita ko pa sa iyo. 17. Ililigtas kita mula sa mga Hudyo at mga Hentil na kung napagsusubuan ko sa iyo. Susuguin kita sa mga taong iyon upang imulat ang kanilang mga mata, ibalik sa kaliwanagan mula sa kadiliman at sa Diyos mula sa kapangyarihan ni Satanas. Ito na. At sa pamamagitan ng pananampalataya nila sa akin, sila'y patatawarin sa kanilang mga kasalanan
at magiging at mabibilang sa mga pinapaging banal ng Diyos. Ang binasa po natin, Gawa 26, 12 hanggang 18. So, lahat ng tao pag sumampalataya na kay Jesus, anong sabi ni Jesus? Patatawarin kayo sa inyong mga kasalanan. Kaya wala na po pinagkaiba ang mga tao. Opo, sa pamamagitan ng ating Panginoong Yesus, yung nasa lumang tipan at yung nasa bagong tipan, siya po ang lumutas ng problema. Ang ating Panginoong Yesus Kristo. Kaya pareho na po tayo magmamana na ipinangako niya at tayo nabibilang sa mga lahi ni Abraham. Amen. Hindi tayo Hodyo, pero yung pangako kasi kay Abraham. Opo. Salamat, Panginoon Diyos, sa iyong pagtuturo sa amin. Napakaliwanag ng Biblia na yung pagtuturo mo sa amin ay nakakapagdala ng malaking kagalakan sa puso. Kayo po mga nakikinig ng video, nanonood, sana meron kayong natutunan. Ito po ang inyong kaibigan Jesus, Brother Manny Bautista. Siya naman po si Nanay, pangananay Dolores. Sana meron pong naiwan sa inyo. God bless us all. Babayo.